Breaking news mga kabayan, dumating na sa Pilipinas ang matinding missile system ng Amerika. China, siguradong magagalit na naman. Pangalawang breaking news, Amerika, magbibigay ng higit na 100 bilyong piso na American aid sa Pilipinas. Saan kaya gagamitin ito? Pangatlong breaking news, Chinese drones, may sekreto pala. Ano kaya yon? Pang-apat na breaking news, dahil sa matinding 200% tariff na pinataw ng Amerika, ekonomiya ng China ay nasa matinding crisis. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kinumpirma ng isang mataas na opisyal ng militar ng Pilipinas na dumating na sa bansa ang Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System o NEMESIS ng militar ng Estados Unidos, kasabay ng paghahanda para sa taunang balikatan military exercises ngayong taon. Ayon kay balikatan spokesperson Brigadier General Michael Lohico sa isang press conference nitong Martes, kumpirmado na ang Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System ay nasa bansa na. Hindi ko na lang sasabihin kung saan ito eksaktong naroroon, pero ito ay bahagi ng mga exercise. Ang pag-deploy ng anti-ship missile system na nakabase sa lupa ay kasunod ng pahayag ni US Defense Secretary Pete Hegseth noong nakaraang buwan na isasama ang NEMESIS sa mga aktibidad ng balikatan ngayong taon. Nauna nang sinabi ni Hegseth na siya at si Philippine Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. ay nagkasundo sa mga susunod na hakbang upang muling palakasin ang kakayahang pangontra sa rehiyong Indo-Pacific. Nang tanungin kung mananatili ba sa Pilipinas ang NEMESIS pagkatapos ng balikatan, sinabi ni Colonel Doug Krugman ng US 1st Marine Expeditionary Force na ang pananatili nito ay nakadepende sa mga susunod na exercise. Kung may kasunod na ehersisyo sa Pilipinas matapos ang balikatan at akma roon ng gamit na ito, at kung hihilingin ito ng AFP, malaki ang posibilidad na muling makilahok kami. Pero sa ngayon, narito ito para sa layunin ng exercise, pahayag ni Krugman sa mga reporters. Ang balikatan ngayong taon na magsisimula sa April 21 at matatapos sa May 9 ay lalahukan ng humigit kumulang 14,000 na mga tauhan ng militar mula sa Pilipinas at Estados Unidos, kung saan mga 5,000 dito ay Pilipino at ang 9,000 ay mula sa puwersa ng Amerika. Ang balikatan ay ang pinakamalaking annual bilateral training exercise sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos na parehong nakapaloob sa isang defense deal, kung saan nangangakong poprotektahan ang isa't isa sakaling magkaroon ng armadong pag-atake. Ngayong taon, mas malawak din ang partisipasyon ng ibang bansa. Ayon kay Logico, tumaas ang bilang ng mga kalahok mula sa Australian Defence Force na nasa humigit kumulang 200 katao. Samantala, sa iba pang mga balita, dumating na sa Pilipinas ang ilang tropa at gamit militar mula Amerika bilang paghahanda sa balikatan exercises. Ayon kay Defense Secretary Gilbert Teodoro, inaasahan ang pag-aproba ng Estados Unidos sa $2 bilyong na military aid para sa Pilipinas mula 2026 hanggang 2029. Dagdag pa ito sa dating ipinangakong $500 million mula sa administrasyon ni Biden. Ikinatutuwa rin ng pamahalaan ang posibleng pagbili ng 20 F-16 fighter jets mula sa Amerika na makatutulong daw sa pagbabantay ng teritoryo ng bansa. Gayunpaman, wala pang final na desisyon si Pangulong Bongbong Marcos ukol dito. Samantala, inaasahang makukumpleto na rin ng Philippine Air Force ang 12 bagong FA-50 aircraft mula South Korea bago ang opisyal na pagsisimula ng balikatan sa April 21. Inihahanda na rin ang mga sundalo para sanayin sa mga makabagong armas na posibleng idagdag sa gamit ng militar. Kinumpirma naman ng tagapagsalita ng balikatan na si Brigadier General Michael Logico na dumating na ang isang barko mula sa US Navy at sinasabing may bagong bahagi sa exercise na nakafocus sa air at missile defense kasama ang US. Bukod sa mga kalahok mula Pilipinas at Amerika, may mga observer din mula sa Japan, Czech Republic, Poland at Colombia. May pahintulot na rin umano mula kay Pangulong Marcos para sa buong aktibidad at interesado siyang saksihan ito.
gaganapin ang mga pagsasanay malapit sa West Philippine Sea at Taiwan, mga sensitibong lugar na inaasahang pupukaw ng reaksyon mula sa China. Pero giit ng militar, karapatan ng Pilipinas at ng mga kaalyado nitong magsanay para sa pambansang seguridad. Sa iba pang mga balita, ang mga kamakailang natuklasang underwater drones sa katubigan ng Pilipinas ay malamang na mula sa gobyerno ng China, ayon sa investigasyon na ikinabahala ng Pambansang Security Council ng bansa. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ito ay base sa kanilang investigasyon sa 4 na drones na natagpuan ng mga mangingisda sa iba't ibang lugar. May 55 hanggang 85% possibility na ang mga ito ay inilunsad ng Communist Party ng China. Pahayag ni Trinidad sa regular na press briefing ng militar sa Camp Aguinaldo noong Martes. Dagdag pa niya, mayroon ring 55 hanggang 85% possibility na ang 4 na drones ay gawa sa China. Kinumpirma rin ito ni Jonathan Malaya, tagapagsalita ng National Security Council. Ang forensic examination sa mga underwater drones ay nagbigay sa atin ng malinaw na ebidensya na ang mga ito ay mula sa China, ani Malaya sa isang pahayag. Mataas din ang possibility na ginamit ang mga ito ng China upang imapa ang ilalim ng karagatan ng Pilipinas. Dagdag pa niya, ayon kay Trinidad, 2 drones ang natagpuan sa Ilocos Norte at Zambales noong 2022. Sa 2024 naman, may natagpuan ding drone sa Calayan, Cagayan at isa pa sa Initaw sa Misamis Oriental. Binanggit din ni Trinidad na ang mga lugar na ito ay may estratehikong kahalagahan sa pambansang seguridad at maging sa internasyonal na maritime navigation. Ipinaliwanag din niya na may ilang posibleng paraan kung paano inilunsad ng China ang mga drones. Ngunit pinakamalamang ay inilaglag ito mula sa isang mothership. Ang ganitong klase ng drone ay maaaring ilunsad sa pamamagitan ng himpapawid mula sa isang mothership o mula sa isang submarine, ani Trinidad. Batay sa mga ulat ngayon sa internet, nagko-collapse ang mga Chinese factories. Ito ay gawa ng matinding epekto ng tariffs na inilagay ng Estados Unidos sa China. Umiigting ngayon ang trade war sa pagitan ng dalawang bansa. Pinapakita dito kung paanong ang mga patong-patong na tariffs mula sa US ay nagdudulot ng pagkalugmok ng mga negosyo sa China, mula sa maliliit na kumpanya hanggang sa malalaking kumpanya gaya ng Temu. Kasama sa talakayan ang mga senaryo ng pagsasara ng mga pabrika, pagkakawala ng trabaho ng mga manggagawa, at maging ang mga protesta at sunog na nagaganap bilang tugon sa hindi makatarungang kalagayan. Binibigyang diin din ang propaganda ng Chinese Communist Party o CCP na sinusubukang kontrolin ang naratibo at itago ang tunay na kalagayan ng mga mamamayang Chino. Sa kabuuan, nilalayo ng mga ulat na ipakita kung gaano kahalaga sa ekonomiya ng China ang merkado ng Estados Unidos at kung paanong ang mga hakbang ng US tulad ng taripa at pagwawasto ng mga legal na butas ay naglalantad sa kahinaan ng ekonomiyang Chino sa gitna ng tensyong pampolitika at pang-ekonomiya. Dahil sa epekto ng trade war at mataas na taripa mula sa Estados Unidos, maraming pabrika sa China ang nagsara. Ang mga manggagawa ay nawalan ng trabaho at nahirapan makahanap ng alternatibong hanap buhay, kaya't nagdulot ito ng matinding krisis sa industriya. Isang halimbawa ng epekto ng trade war ay ang pagsasara ng pabrika ng Volkswagen sa Nanjing, na matapos ang 16 na taon ng operasyon ay napilitan ring magsara. Ito ay nagresulta sa malawakang protesta mula sa mga manggagawa na hindi na natanggap ang kanilang sahod. Maliban sa mga maliliit na negosyo, pati ang mga malalaking kumpanya tulad ng Temu ay naapektuhan din. Dahil sa mataas na tariffs, pansamantalang huminto ang Temu sa pag-advertise sa Estados Unidos. At kasunod nito ay ang pagbaba ng ranggo ng kanilang app. Ang matinding kompetisyon at pagbagsak ng mga pabrika ay nagdulot ng malawakang krisis sa ekonomiya ng China, lalo na sa mga maliliit at katamtamang negosyo na nahirapan magbenta ng kanilang mga produkto sa loob ng bansa at sa ibang bansa. Sa gitna ng mga pagbagsak na ito, nagsimula ring magprotesta ang mga manggagawa na hindi nakakatanggap ng sahod at benepisyo mula sa kanilang mga kumpanya. Ang mga hindi pagbayad sa mga manggagawa ay nag-udyok ng mga insidente ng pagkasunog ng mga pabrika, kung saan ang mga manggagawa mismo ang nag-apoy sa mga establishmento bilang pagpapakita ng kanilang galit at desperasyon.
Ang mga protesta at karahasan na ito ay nagpapakita ng lalalang sitwasyon ng mga Tsino sa ilalim ng kasalukuyang pamahalaan, lalo na sa gitna ng trade war at ang hindi sapat na tugon ng gobyernong Tsino sa kanilang mga pangangailangan. Habang patuloy na lumalala ang krisis, nagsimula rin ang maraming mamamayan, kabilang na ang mga nagtatrabaho sa sektor ng paggawa at mga maliliit na negosyo na mawalan ng pag-asa sa kanilang mga kabuhayan. Ang pagbaba ng sahod at ang kawalan ng mga oportunidad ay nagdulot ng kalituhan at tensyon sa buong bansa na nagiging dahilan ng patuloy na pagsabog ng galit at pagkabigo sa mga mamamayan. Sa kabila ng patuloy na pagbagsak ng industriya, ang pamahalaang Tsino ay nagpatuloy sa pagpapalabas ng mga pahayag na nagpapakita ng kanilang matibay na posisyon laban sa Estados Unidos. Ayon sa isang mataas na opisyal ng Communist Party of China na si Wang Qishan, hindi nila tinatanggap ang ideya ng trade war at ipinahayag na kaya nilang tiisin ang anumang sakripisyo, kabilang ang pagkagutom ng mga mamamayan. Ang pahayag na ito na nagsasabing kaya nilang mabuhay nang walang makain maliban sa damo ay hindi lamang nakatulong sa pagpapalaganap ng propaganda, kundi nagbigay din ng malupit na larawan ng distansya ng mga lider mula sa tunay na kalagayan ng mga mamamayan. Si Wang Qishan, isang malapit na alyado ni Xi Jinping, ay isang halimbawa ng isang mataas na opisyal na tila hindi nakaka-relate sa mga hirap ng mga ordinaryong mamamayan. Isang malupit na sitwasyon ang ipinapakita ng kanyang mga pahayag, kung saan itinutulak ang mga mamamayan na magtiis sa kabila ng hindi pagkakaroon ng sapat na sahod at mga benepisyo. Nagpatuloy ang pamahalaan sa pagpapakalat ng mga mensahe ng hindi pagsuko sa kabila ng lumalalang sitwasyon. Ang CCP sa kanilang mga pahayag ay nagsabing handa silang ipagpatuloy ang laban hanggat hindi nila nakikita ang tagumpay, na tila nagsasaad na ang pinakamahalaga sa kanila ay ang ideolohikal na tagumpay kaysa sa kapakanan ng mga mamamayan. Kasabay ng mga pahayag na ito, ang CCP ay naging agresibo sa pagtakip ng mga kritisismo at pagpapalaganap ng mga propaganda sa pamamagitan ng mga internet commentators, mga taong inupahan upang mag-promote ng mga paborableng pananaw para sa gobyerno at magsagawa ng mga hakbang na magtatanggal ng mga kritikal na videos o artikulo. Ang patuloy na paggamit ng CCP ng propaganda at ang hindi pagkontrol ng mga tensyon sa loob ng bansa ay nagpapakita ng kanilang taktika ng pagpapakita ng lakas at pagiging matatag sa harap ng matinding krisis. Gayunpaman, sa kabila ng mga deklarasyon ng pamahalaan, marami pa rin sa mga mamamayan ng China ang naguguluhan at nagsisimula ng magtanong hinggil sa tunay na kalagayan nila sa ilalim ng kasalukuyang pamumuno. Habang patuloy ang laban ng pangkalakalan sa pagitan ng Estados Unidos at China, ang mga ordinaryong mamamayan sa China ang dumaranas ng matinding epekto ng krisis na ito. Ang mga pabrika ay nagsasara, ang mga negosyo ay nalulugi at ang mga manggagawa ay nawawalan ng kabuhayan. Marami sa mga manggagawa na dati umaasa sa mga pabrika para sa kanilang hanapbuhay ay napipilitang maglakbay palayo sa mga lugar na kanilang pinagtatrabahuhan dahil sa kawalan ng mga orders at hindi sapat na sahod. Sa mga video na ibinahagi sa mga social media, makikita ang mga manggagawang nagpoprotesta dahil sa hindi pagkatanggap ng kanilang mga sahod na nagiging sanhi ng mga karahasan at pagsunog ng mga pabrika. Ang mga aksyong ito ay nagpapakita ng malalim na galit at pagkadismaya ng mga mamamayan sa kanilang kalagayan. Isa pang halimbawa ng kalagayan ng mga mamamayan ay ang mga kwento ng mga kabataang nagtapos ng kolehiyo ngunit nahihirapan pa ring makahanap ng trabaho na makakapagbigay sa kanila ng sapat na kabuhayan. Isang kaso ng isang graduate ng abogasya ang nagbahagi ng kanyang kalagayan sa social media, kung saan ipinakita niya ang hirap ng kanyang trabaho sa isang kumpanya na nagbabayad sa kanya ng mababang sahod na hindi sapat upang matugunan ang kanyang pangangailangan. Ipinahayag din niya ang mga problemang dulot ng kakulangan sa benepisyo at insurance na nagsisilbing patunay ng hindi sapat na proteksyon para sa mga manggagawa. Sa kabila ng mga pahayag mula sa mga lider ng CCP, ang mga ordinaryong mamamayan ay nahihirapan sa araw-araw nilang pamumuhay. Hindi sila makatawid sa mga gastusin at ang kanilang mga sahod ay hindi tumutugon sa kanilang mga pangangailangan. Sa mga ganitong kalagayan, marami ang nawawalan ng pag-asa
at nagsisimula ng magtanong kung hanggang kailan sila maghihirap sa ilalim ng kasalukuyang pamamahala. Habang lumalala ang trade war sa pagitan ng Estados Unidos at China, ang mga epekto nito ay nagiging mas malawak at mas malalim. Hindi lamang ang mga negosyo at pabrika ang apektado, kundi pati na rin ang pang-araw-araw na buhay ng mga ordinaryong mamamayan. Ang mga pabrika ay nagsasara, ang mga manggagawa ay nawawalan ng trabaho, at ang galit ng mga mamamayan ay patuloy na lumalala. Isang malinaw na halimbawa ng lumalalang kaguluhan ay ang mga aksyon ng mga manggagawa na nagsisilbing protesta laban sa hindi pagbayad ng kanilang sahod, na nauurong sa mga insidente ng pagsunog ng mga pabrika at mga pag-aaway. Ang mga pabrika na matagal nang nakatayo at nagbigay ng trabaho sa maraming pamilya ay biglang nagsara, at ito ay nagdudulot ng matinding pagkabahala sa mga apektadong manggagawa. Ang mga insidenteng ito ay nagpapakita ng lumalalang kaguluhan sa mga housing complex at mga industrial center sa China. Bukod pa rito, ang mga balitang lumalabas mula sa mga lokal na media ay madalas na nagpapakita ng mga protesta na nauurong sa mga karahasan. Nagpapakita ng hindi maikakailang desperasyon ng mga mamamayan, ang patuloy na hindi pagkatanggap ng mga sahod at ang pagbagsak ng mga negosyo ay nagiging sanhi ng pagkasira ng tiwala ng mga mamamayan sa kanilang pamahalaan, na tila hindi sapat ang mga hakbang na ginagawa upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Habang ang CCP ay nagpapatuloy sa pagpapalaganap ng mga propaganda upang palabasin na matatag pa rin ang China, ang katotohanan ay hindi na kayang itago. Ang mga mamamayan, lalo na ang mga manggagawa, ay patuloy na sumasabog sa galit, at ang mga insidente ng karahasan ay nagiging mas madalas. Ang kaguluhan sa mga pabrika at industriya ay isang patunay ng malalim na sugat na dulot ng kasalukuyang kalagayan ng bansa, at patuloy itong lumalala habang ang trade war ay nagsisilbing gasolina sa apoy ng krisis sa ekonomiya. Ang patuloy na pagtaas ng mga tariffs sa ilalim ng trade war sa pagitan ng Estados Unidos at China ay nagdudulot ng malalim na epekto sa kanilang ekonomiya. Ang mga tariffs na ipinataw ng Estados Unidos sa mga produkto mula sa China ay hindi lamang nagpapataas ng presyo ng mga goods, kundi nagpapabagsak din ng mga negosyo na umaasa sa pag-export ng kanilang mga produkto sa Amerika. Ang mga pabrika na dati ay umaasa sa mga order mula sa Estados Unidos ay napilitang magsara o magbawas ng operasyon, na nagdulot ng malawakang pagkawala ng trabaho. Ang mga small at medium-sized na negosyo na siyang sumusuporta sa ekonomiya ng China ay nahirapan na makahanap ng ibang mga pamilyan na makakapag-absorb ng kanilang sobrang produksyon. Ang mga taripa ay nagdulot din ng mga epekto sa kalakalan ng China sa ibang mga bansa tulad ng Vietnam, Cambodia at Mexico, na nagiging mga alternatibong destinasyon para sa mga produkto mula sa China. Gayunpaman, ang mga bansang ito ay hindi kayang tumanggap ng kasing dami ng mga produkto gaya ng Estados Unidos, kaya't ang sobrang produksyon mula sa China ay nagiging isang problema. Sa kabila ng mga hakbang ng China upang humanap ng mga bagong merkado, ang kakulangan sa pag-export ay nagpapakita ng kahinaan ng kanilang ekonomiya at ng malupit na epekto ng mga tariffs. Samantala, ang mga kumpanya tulad ng Temu at Shein ay ginagamit ang mga butas sa mga batas ng tariffs upang maiwasan ang pagbabayad ng buwis sa mga goods na ipinapasok sa Estados Unidos. Ang paggamit ng de minimis provision sa tariff law ay nagpapakita ng isang uri ng hindi pagkakapantay-pantay sa kalakalan, kung saan ang malalaking kumpanya ay kumikita ng malaki habang ang mga maliliit na negosyo at manggagawa sa China ay nahihirapan. Ang ganitong kalakaran ay nagpapalala lamang sa problema ng trade deficit na nagiging sanhi ng mga hindi pagkakasunduan sa tradings at nagdudulot ng karagdagang tensyon sa mga ugnayang pang-ekonomiya ng dalawang bansa. Sa kabuuan, ang trade war at ang mga ipinataw na tariffs ng Estados Unidos ay may malalim na epekto sa ekonomiya ng China, na nagdulot ng mga seryosong problema sa industriya, negosyo at mga mamamayan nito. Habang ang mga malalaking kumpanya ay nakakaranas ng hirap sa pag-export, at ang maliliit na negosyo ay nahihirapan ding makahanap ng alternatibong pamilyan, ang mga manggagawa naman ay nagdurusa mula sa pagkawala ng trabaho at hindi pagkakaroon ng sapat na kita. Ang mga hakbang na ginawa ng pamahalaan ng China
tulad ng pagpapalaganap ng mga propaganda at pagtatangka ng paghahanap ng iba pang mga merkado, ay tila hindi sapat upang labanan ang epekto ng mga tariffs. Ang kalagayan ng mga karaniwang mamamayan ay patuloy na lumalala, at habang ang gobyerno ng China ay nagtatangkang ipakita na kaya nilang makaligtas ng walang pag-asa mula sa Estados Unidos, ang katotohanan ay ang kanilang ekonomiya ay masyadong umaasa sa merkado ng Amerika. Ang trade war ay nagpakita ng kakulangan sa flexibility ng mga pabrika at industriya ng China na makapag-adjust sa bagong kalakaran ng kalakalan. At ito ay isang malaking hamon para sa hinaharap. Sa kabila ng lahat ng mga pagsubok na dulot ng trade war, may mga pagkakataon din para sa Estados Unidos na mas maging less dependent sa China at maghanap ng iba pang mga alternatibong supplier. Gayunpaman, patuloy na kinikilala na ang pag-asa ng China sa merkado ng Amerika ay isang malaking balakid sa kanilang ekonomiya, at ang trade war ay magpapatuloy na magdulot ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ang mga hakbang na ipinatupad ng Estados Unidos ay may mga long-term na epekto na maaaring magbago sa kalakalan at ekonomiya ng buong mundo.